Nasa almost 11 days na lang bago matapos yung buyout season. Ito yung mga players na binitawan ng mga teams after deadline or binili yung contract nila. Yung isa sa mga notable names na nabitawan na or nasa free agency market ay si Joe Harris. Siya yung player dati ng Brooklyn Nets na nag-average ng 46 to 47% sa 3-point area noong 2019 hanggang 2022 season. Almost 3 3-point shot kada game ang binibitawan niya. Si Harris din yung isa sa best shooter ng NBA dati. Noong 2021 playoffs, isa siya sa dumisgrasya sa Boston sa postseason dahil nagkaroon siya noon ng 2 games na merong 70 to 80% mula sa beyond the arc. Game 2, 7 out of 10 mula sa 3-point area at yung Game 4, 4 out of 5. Sa series naman ng Bucks, isa din siya sa mga key factor doon dahil sa first 2 games, meron siyang 42 to 55% sa 3-point area. Nung sumunod na nga lang ng mga games, biglang nawala si Joe Harris na mula sa 3 hanggang 5 3-point shots sa first 2 games versus Bucks, naging 1 hanggang 2 na lang at nasa 10 to 25% pa. Sinabayan kasi niya na nawala din itong si Kyrie dahil merong injury. Si Harris naman nawala yung rhythm. Ng 2022 season, nagkaroon ng injury si Joe Harris at 14 games lang siya nakapaglaro nun. Pero 46% pa rin siya sa 3-point area. Noong 2023, nakabalik ulit si Harris para sa Nets at nasa 42% pa rin. Halos yun ang average ni Steph mula sa beyond the arc. Nitong nakarang off-season lang papasok ng 2024, na-trade si Harris papuntang Detroit. Hindi siya nabigyan ng minuto noon na mula sa 20 minutes per game naging 10 minutes per game na lang at hindi pa nga napapalaro minsan. Bumagsak din ang kanyang 3-point percentage. Mula sa 42% naging 33% na lang ngayong season. Na after nung trade deadline, binitawan na rin siya ng Detroit. Sa mga players na nasa buyout market ngayon, siya pa yung merong mataas na value kahit papaano. Pwede pang ilagay sa lineup bilang role player. Ang number 1 team kasi ngayon sa 3-point area ay Boston. Ang worst team, Orlando Magic. Meron lamang 11 out of 31 per game. Ang Celtics naman 16 out of 42. Ang pangalawa dito sa Boston ay Golden State, pangatlo ang Dallas. Sa worst 3-point shooting team naman, sunod sa Orlando ay Detroit, Philadelphia, Lakers at Denver. Ang Philadelphia at Nuggets yung top team na worst 3-point shooting team. Sa Lakers naman, nakuha nila si Spencer Dinwiddie sa bargain contract. Ang Lakers din ang isa sa worst team pagdating sa 3-point area base sa volume. Pero pang 12 naman sila pagdating sa percentage. Ang best shooter ng Lakers ngayon si D'Lo, susunod si Hachimura, pangatlo si LeBron. So dati pa kasing interesado ang Lakers kay Joe Harris na malaki pa ang kontrata niya dati na $19 million kaya hindi ma-pursue sa trade. Sa Detroit na ipadala ng Brooklyn. Sa report, ang Lakers din ang isa sa mga interesado makuha si Harris na ang tanong doon bakit hindi agad kinuha nung binitawan ng Detroit kasabay ni Dinwiddie. Ang Lakers kasi ngayon meron ng 15 players sa roster nila. Ibig sabihin puno na at kung gusto pa nilang kumuha sa buyout market, kailangan nilang magbitaw pa ng isa sa kanilang roster. Kaya kailangan magbitaw muna ng Lakers ng isang player para makapagdagdag mula naman sa buyout market. So nakita ko lang dito ang pinaka-available na pwedeng bitawan ng Lakers ay si Maxwell Lewis. So hindi ko lang alam kung bibitawan siya. Hindi pa rin naman alam ang risk nun. Si Harris, yung years niya nakasama si Dinwiddie at si D'Angelo Russell noong 2019, yun ang isa sa nag-average siya ng 47% sa 3-point area. Komportable din siyang kasama si Dinwiddie at si D'Angelo sa backcourt.